Supermates! Welcome back to our channel. And for today's video, Adulting 101 muna tayo dahil ang pag-uusapan natin all about budgeting and saving money. So kung interesado kayong panoorin kung paano ko ito ginagawa, ang personal way ko ng pagbabudget, pag-iipon, please keep on watching. Sabi ko nga sa title ng video na to guys, this video is made for those who has work already, sa mga merong natatanggap na monthly income, kung paano ma-budget ang pera. So, gagawa na lang ako ng separate video for students naman, kung paano mag-budget, paano makaipon, pag estudyante ka. Pero for now, mag-focus muna tayo doon sa mga kapwa ko, working girls dyan, dahil alam ko namang mahirap talaga mag-budget guys, especially kapag marami kang kailangan bayaran every month, or meron kang pinaghahandang event, katulad namin ni Zing. Mas actually strict ako ngayon sa pagbabudget ng pera ko. Personally ko ito ginagawa guys. Hindi pa to yung pera namin ni Sing together. But my personal money na na-receive every month. Mas strict ako sa pag-follow nung budget ko talaga. Dahil meron nga kaming malaking event next year. We're getting married. So, alam niyo naman guys, marami kailangan bayaran suppliers. So, ayun nga guys, I just wanna share how I manage these things na hindi ako masyadong nasistress. Actually, meron akong binabasa before pa to. Ginagawa ko yung 50-30-20 rule. Yung 50% goes to your needs, 30% goes to your wants, and then 20% goes to your savings. Pero sa akin guys, iniba ko siya ng konti, ginawa ko siyang 50-20-20-10. So, ano ba yung composition ng 50-20-20-10 na yan? 50% still goes to my needs. It means yung mga kailangan kong bayaran. For example, association dues, electric bill, phone bill, alam mo na, you know, the likes, grocery, ganyan. And the 20% goes to my wants, like yung dining out namin ni Dean, since mahilig kami kumain. And yung, for example, may gusto akong bilhin sa mall, yung mga ek-ek na hindi naman kailangan talaga need na need, pero gusto ko lang siyang makuha ko. So, 20% ina-allot ko doon. And then 20% still goes to my savings. And then the 10% goes to our travel savings. Since, yun nga, we're getting married and our plan is to travel the world together and enjoy our life together. Since naging legal na nga kami ngayon, we're still enjoying that feeling. So, marami akong mga travels before na hindi ko makasama si Zing and I wanna bring her to those places. So, nag-allot na ako ng 10% for travel savings. That's actually how I do it with the amount that I'm receiving every month, guys. Pero, syempre, it all depends on how much you really earn a month. Kasi minsan, yung 50% ng total earning mo for that month is kulang pa sa mga kailangan mong bayaran. So, it really varies din, guys. Sometimes, walang napupunta sa wants ko, napupunta siya sa mga kailangan pa ring bayaran, and then, the rest is sa savings ko na siya ina-allot. Pero most of the time, sa awa naman ng Diyos, is nagkakasya yung 50% sa monthly bills. Minsan, kapag sobrang nagtitipid talaga ako and I'm really strict on following my budget, may natitira pa rin dun sa 20% ko na inallot ko sa mga wants ko lang. So, yung natitira doon, dinadump ko pa rin siya sa savings ko. So, mas dumadami yung naiipon ko. So, that's actually how I save my money. Right now, what I'm doing is, I'm also doing the 52-week challenge. Kung familiar kayo dun sa challenge na yun, yung maglalagay ka sa alkansya mo ng 50 pesos every week, I think, ganyan. So, may pina-follow akong chart. Teka, andito sa phone ko yung chart na yun. And, yung nilalagay ko doon, sa alkansya na yun, sa 52-week challenge na yun, kinukuha ko pa siya dun sa 20% na mga wants ko. So, basically, part ng wants ko is want kong makaipon sa 52-week challenge. So, bukod dun sa 20% every month na may ipon ko, meron daw akong may ipon na amount, I think 69,000 at the end of the year because of the 52-week challenge. So, that's how I actually increase my savings every month. Ito siya. Yung tama nga ako, 50 pesos per week. So, at the end of the year, after December 31, meron akong may ipon na 68,900 pesos. Bukod pa dun sa pa 20% ko every month. So, at the end of the year, parang ang sarap sa feeling na marami akong naipon and makakatulong na rin yung naipon na yun para sa aming wedding fund. So, that's how I do that. Paano kung kulang yung 50% nga guys para sa mga bills mo, kailangan mong bayaran na talagang hindi mo masaskip? Ang ginagawa ko guys, sinatanggal ko yung 10% sa travel savings. So, wala mo ng travel savings, nilalagay ko siya doon sa mga kailangan kong bayaran for that month. Or yung 20% ko sa wants, ginagawa ko na lang siyang 10%. And then yung 10%, nilalagay ko doon sa kailangan bayaran. Basta ang intact lang talaga is yung 20% for the savings, yun ang hindi ko ginagalaw. And then the rest is pwede ko na siyang i-move around. So, yun yung flexible. Actually guys, ang struggle ko lang talaga, since yung kita ko hindi siya fixed amount every month, paiba-iba siya. Sometimes,
malaki, sometimes maliit. So, ang hirap mag-budget on my part. Sa mga katulad kong contractor, guys, na paiba-iba yung kita, ang hirap i-budget kasi yung kailangan kong bayaran every month, sometimes fixed naman siya. Like, you know, tansyado mo na kung magkano electric bill, kung magkano tubig, kung magkano ganyan. And then, pag maliit yung kita mo, talagang mapapakamot ka na lang minsan sa ulo na, shit, paano ko ito mapagkakasya dun sa mga kailangan kong bayaran. So, yun nga, like what I said earlier, minumove around ko yung ibang percentage nung pagbabudget ko. Pero kung hindi talaga kaya, guys, at kailangan mong galawin yung savings mo, okay lang naman. Like, for example, 10% lang ang i-save mo, and then the 90% goes to your bills. Sometimes it happens, guys. Sa akin talaga, it happens. Ang ginagawa ko na lang is, binabawi ko siya. For example, this month, 10% lang ang na-save ko. Next month, medyo malaki yung kita ko. So, binabayaran ko yung 10% na kinuha ko doon. So, ang iniipon ko for that month na malaki yung kita ko is 30% para mag-make up dun sa binawas ko the previous month. So, ganun ang ginagawa ko. So, parang laban-laban, bawi-bawi lang yung ginagawa ko, guys. So, it's really a challenge to move money around and you need to track it. Sulat mo siya sa notebook or sa notepad mo sa phone para ma-remind ka na may kailangan kang bayaran sa savings mo. Kasi, pag kuha ka lang ng kuha sa savings at hindi mo siya binabalik kapag malaki yung kita mo, parang wala rin yung saysay ng pagsisave mo, guys, yung 20% na yun, na meron kang goal na maipon. Nag-uusap nga kami palagi ni Din. Iniisip namin, saan ba napupunta yung bulk ng pera namin after we subtract the bills, the savings, at yung matitirang pera? Saan siya nauubos? Sa pagkain talaga sa labas, guys. So, ngayon, ang strategy ko talaga is, hanggat hindi namin kailangan kumain sa labas, sa bahay na lang kami kakain. Dahil mas tipid talaga pag sa bahay kami kumakain, since may food kami sa ref na pwede kong iluto, and then magasaing na lang. Kasi diba sa labas, magkano ba ang kanin each? Parang wala na yatang 10 pesos ngayon, 15 pesos na yung pinakamura na, pero it can go as high as 50 pesos per kanin just for the rice. And then parang nagko-compute kami minsan ni Din na parang, uy, magkano ba nagagastos natin every time kumakain tayo sa labas? Mahina ang 500, guys, sa isang kain sa labas. And at 500, pag inipon mo every month, diba? Kahit once a day lang yan. Ang laki nung amount na matitipid nyo. So, if you really want to save up at may pinag-iipunan kayo or may goal kang maipon for that month, parang i-limit nyo or schedule nyo yung dates nyo or yung treating yourself to eat out. There's nothing wrong with treating yourself to eat out once in a while dahil pinaghirapan mo naman yung pera na yun. Pero sometimes we have a goal, diba? And sometimes we need to sacrifice a little bit of things to reach that goal. Next tip for saving naman is sa shopping, guys. Ako certified shopaholic ako before, and before talaga aminado ako na minsan hindi ako nag-iisip, bili lang ako ng bili, ng mga bagay na gusto ko lang naman, pero parang hindi mo naman talaga kailangan. So ngayon, kapag nagmo-mall kami or kahit saan kami magpunta ni Din, tas meron ako nagustuhan, hindi ko siya agad binibili. Ginagawa ko is, iiwan ko muna siya, maglalakad muna ako sa mall, and then pag gusto ko pa rin siya bilhin at the end of the day, then bibilin ko siya. Or sometimes pa nga, umuwi na ako ng bahay, and then after a week, babalikan ko siya. Pag wala na siya doon, ibig sabihin, it's not meant for me. Or after a week, kung hindi na ako interesado dun sa bagay na yun, ibig sabihin, talagang urge lang na bumili nung araw na yun. So, ang dami kong naiipon sa paggawa ng strategy na yun, guys, na hindi ko siya agad binibili, yung bagay na nakikita ko. Kasi pinag-iisipan ko muna siya ng matindi, kung kailangan ko ba, ano bang gagawin ko dun sa bagay na yun, baka meron na ako nun, etc. etc. That's it, guys. That's how I budget and save money. Sana kahit papano sa simple way ng pagbabudget ko at pagsisave ko, nakatulong ako sa inyo. Try it out, guys. Baka katulad ko, makaipon din kayo. At actually, it's very satisfying to see na nagagawa mo yung bagay na yon, na nagbabudget ka ng sarili mong pera at nakikita mo may naiipon ka. Although minsan nakakahiram-hiram ka sa savings dahil di ba iwasan mga unnecessary gastos or bills, or ganyan, lumalaki yung bills mo every month. But at the end of the day, just make sure lang na maibabalik mo nga yung hiniram mo sa savings mo. That's it, mermaids. I hope you enjoyed the video for today. Thank you so much for watching. I love you all and God bless. Bye!